peeps! Welcome back to our Wednesday Wellness webinar. Our topic for today is all about Parkinson's disease. Parkinson's disease is commonly found on our grandparents. So our discussion will be helpful to those who have grandparents that are suffering from this disease po. So our talk for today for Parkinson's disease, definition, causes, signs and symptoms, risk factors, diagnosis, prevention, and its treatment. Parkinson's disease is all about movement. Movement ng ating katawan na which is ang brain natin yung nagsasabi kung anong movement ang kailangan natin gawin. This disease affects even the non-motor movement. What is the motor movement ba or motor skills ng isang tao? So when we say motor skills, it pertains to the ability of one individual to move voluntarily and involuntarily. So in this case po kasi the movement affected due to low secretion or low level of dopamine from our brain. Ano ba si dopamine? So si dopamine po siya yung neurotransmitter which our central nervous system use in order for us to make some movement. So also dopamine plays to make us feel excited, motivated, and even the other feelings like pleasure. Here in the picture, dito po yung part ng brain na naapektuhan kapag merong Parkinson's disease. So this part is the hypothalamus. In the hypothalamus area, nandyan po si substantia nigra, which is responsible for producing our dopamine. Si vasomotor center, she responsible for regulating proper blood flow. We all know naman kapag nagbablock ang blood flow, naapektuhan ang transfer ng dopamine sa ating buong katawan, kakaroon ng unusual changes sa ating movement. Penumbra, insufficient blood flow as a result of central nervous system facilitation of the sympathetic vasomotor center in the brainstem can cause brain cells to go in a state of hibernation. So nakaka-apekto rin po siya kasi pag may blockage talaga or may insufficient secretion ng dopamine. We have the CNS or the central nervous facilitation. Pag nagkaroon ng overstimulation from altered upper cervical joint motion interfering with the proper brainstem function. So nagkakaroon din po ng changes sa ating movement, especially dun sa merong mga Parkinson's disease. We have the whiplash injury at the base of the skull. So nasa lower part po siya. At the C1, C2 vertebral junction is suspected to be a possible source of the brainstem irritation. So pag nagkaroon ng irritation, nagkakaroon ng inflammation, nagkakaroon ng blockage po. So nagkakaroon ng alter pagdating sa pag-transfer ng dopamine sa ating katawan. Here are the signs and symptoms. Common signs and symptoms ng isang tao na merong Parkinson's disease, which is the tremor. When we say tremor, yan po yung shaking ng hand. Hindi mo siya makokontrol, kusa po talaga siyang gumagalaw dahil nga doon sa low level of dopamine. Usually, kapag at rest ang ating kamay, mas doon nakikita yung pag-tremor or pag-shake ng ating mga kamay. So yung ibang nag-suffer niyan or experience niyan, ang ginagawa nila, ginagawang busy yung kamay para at least hindi manginig or magkaroon ng tremor. Example, yung pwede na pag yung thumb and yung index finger, paggalawin, pag-tap mo siya sa each other para at least doon ma-focus yung movement ng ating hand. So hindi nalilesen yung tremor. The other one is slow movement or bradykinesia. Ito naman yung dahil nga nagkakaroon na tayo ng low level ng supply ng dopamine. So bumabagal na po yung pagkilos ng ating katawan like walking. So yan, bumabagal na. Kung dati mabilis kang maglakad, so dito bumabagal na siya. Hindi mo na maihakbang, parang hinihila mo na lang isang paa mo para makalakad. So meron tayong rigid muscles, naninigas na yung mga muscles because of the nerve cells, hindi na siya napupuntahan ng dopamine. Impaired posture and balance. So dito nagiging stoop na yung posture mo. And then the balance, mas madali ka nang mabuwal because of the
nagsama-sama na kasi siya pati yung rigidity ng muscles natin. Loss of autonomic movements. So isa na rin po yan. So hindi ka nga makalakad. Even yung pagkurap, hindi mo na rin namamalayan na hindi ka na pala kumukurap. So nagkakaroon ng parang mask na yung facial expression mo. Speech changes. So kung dati mabilis magsalita or malinaw kang magsalita. So anong nangyayari dito, naging slur na po yung way na pagsasalita ng may mga Parkinson's disease. Hindi na natin halos maintindihan. Tapos sobrang bagal. So kailangan talaga ng patience kapag meron tayong mga grandparents na nagsasuffer from Parkinson's. Then sa mga nurses or mga medical staff natin na nag-handle ng ganitong disease, so we have to be patient talaga. Writing changes, so halos di na makapagsulat kasi nga di ba meron ng hand tremor, rigidity ng muscle, so halos hindi na maigalaw yung kamay. So makakapagsulat man, sobrang bagal, then minsan hindi na halos maintindihan yung sulat. Here are the risk factors. Like what I said earlier, old age po talaga yung tinatamaan. Heredity or namamana through genes. Gender, most common sa mga male. Exposure to toxins. So yung kung ang dating work mo sa mga factory of mga chemicals, so prone ka sa Parkinson's disease. Gender naman sa mga male, ayon kasi sa study, mostly na mga nagkakaroon ng Parkinson's disease is yung mga lalaki. Then yung sa death rate, also mga lalaki din po. Then hereditary or sa genes naman, yun, pwedeng mapasa sa anak. Kung ang lolo at lola nagkaroon ng Parkinson's disease, possible na mamana ng anak or ng apo. So, pero hindi pa naman talaga siya ganun talaga pag-aralan or merong mga basis. But syempre, kung meron nga sa family history, so possible po. Yan. Sa mga old age naman, syempre we all know nagde-degenerate na ang mga cells, ang mga blood vessels, nagbe-block na. So kaya mas prone sila na magkaroon ng Parkinson's. So we have here the diagnosis. We have the medical history. Dahil nga ang Parkinson's is unknown pa kung saan talaga nanggagaling. So usually nagbe-base talaga sila sa medical history, review of signs and symptoms especially kasi doon talaga nakikita kung Parkinson's ba yung nararanasan ng isang pasyente. So ano ba yung sa mga medical history? Like yung sinabi ko kanina sa genes or kung meron family history. Yan, kung meron ba sa family na merong Parkinson's. Review of signs and symptoms, syempre kung may tremors ba, present ba ang tremors, muscle rigidity, yung other signs and symptoms na nabanggit natin kanina. We have the neurological and physical exam. So the doctor will do some examinations, physical examinations to test kung yung isang movement kaya bang gawin ng pasyente na to. For example, yung sinabi ko kanina, yung index finger and then yung thumb, kung kaya ba niyang pagdikitin in quick movement. Kasi pag napansin ng ating doktor na merong parang sometimes bumabagal, sometimes mabilis, so parang nagkakaroon ng hindi siya consistent. So there are more physical exams and neurological exams na pwedeng ipagawa sa isang pasyente na para malaman kung Parkinson's disease ba siya. Blood test nakakatulong but not sure talaga or accurate para malaman kung may Parkinson's. Actually, ang tinetest is other underlying diseases para at least malaman din kung meron pa ba siyang ibang disease na nararanasan or may present disease pa na iba. Even sa imaging test, ganun din po, yung ibang underlying diseases din yung tinitingnan para ma-treat din, hindi na makadagdag dun sa talagang Parkinson's disease. Also, we have the treatment, lifestyle changes. So, we all know naman na kailangan talagang lifestyle natin is healthy. Hindi lang para yung Parkinson's yung maiwasan, also other diseases. So, ano ba yung mga lifestyle changes na pwede natin gawin? Like, hindi ka active before, laging nakaupo. So, parang nasa bahay lang. Pwedeng
sa panahon natin ngayon kasi ganun talaga, so nasa bahay lang. But even nasa bahay lang, simple mga exercises at home. Physical therapy. So this one naman po sa mga patient natin na may Parkinson's, may mga physical therapies na pwedeng mag-alaga or tumulong sa ating mga grandparents na nagsasuffer ng Parkinson's para at least yung mga signs, yung mga symptoms na nararamdaman nila, malesen naman. Medications, there are many medications actually, but hindi yung mismo Parkinson's talaga yung natitreat kasi nga hindi pa talaga alam kung ano talaga ang dapat na treatment or medication for Parkinson's. Usually, ang mga tinitreat is yung symptoms na nararamdaman, like yung sa tremors. Binibigyan natin siya ng anticholinergics para at least malesen yung shake ng kamay or any other pwede sa paa, yung mga muscles. Meron din pwede rin na bigyan ng amantadine, pero pong short term lang kasi talaga siya. Hindi talaga niya totally na aalis yung mga symptoms ng isang patient na may Parkinson's, but it helps to relieve lang naman kasi syempre may pain na kasama yan, lalo pag nagkakaroon ng muscle rigidity, masakit yan eh. So we have the surgery na tinatawag, the deep brain stimulation or the DBS. So this kind of surgery, kung makikita nyo dito sa picture natin, ito yung may nilalagay sa brain. Tapos nakakonect siya dun sa may sa may upper, sa may collarbone. So electric impulses yan. So ang gagawin is yung doctor, stimulate niya yung brain natin using this stimulator. So, hindi rin siya parang sinasuggest usually kasi risky din kasi siya eh. So, okay, nagbibigay po siya ng some relief. But, yung risk kasi niya, pwede kasing mag-cause ng infection, hemorrhage sa brain, meron din po na pwedeng mag-cause ng stroke. Kaya bihira lang din yung ginagamitan ng ganitong kind of surgery. And then we have here the prevention. Regular aerobic exercise like what I mentioned dun sa change ng lifestyle kanina. Kung bata-bata pa tayo, like yung sa mga edad natin, we have to be active. Ayan, sa aerobics, pwede yung may sa mga natin, mga parents natin na mga 60s na or 50s na sumasali sa aerobic exercise. So, syempre, healthy diet, hindi lang Parkinson's ang pwedeng ma-prevent ito, even other diseases. So we have to be healthy in everything we eat. So consume antioxidants. So this one, marami tayong pwedeng makain na food na merong antioxidant. Pwede yung coffee, may antioxidant siya, but we have to limit. Hindi naman pwede na parang maka 10 cups a day ka ng coffee. So over na yun. So at least 1 to 2 cups a day is enough. Yan. We have also the berries, yan, rich in antioxidant. Food na rich in vitamin C's, yan, rich in antioxidants din po yan. So, yun nga, like what I said dun sa treatment pa lang na ang Parkinson's, wala talaga siyang specific na pwede mo talaga na maging para ma-prevent mo ang sakit na to. You have to talaga healthy talaga para at least magawa mo yung mga bagay na pwede mo pang magawa kapag nasa old age ka na. Parkinson's is a lifelong condition that even experts do not know why Parkinson's disease occurs. So let's be healthy to keep our body from different diseases. Okay, so that's all. That's our topic for today. If you have questions, suggestions, and clarifications, feel free to ask Clinic Team. Thank you for your time and have a great day.